Magandang araw sa inyo lahat at nandito ngayon tayo sa ating podcast na pinamagatang ang wika at globalisasyon at ang epekto nito sa ating kultura. Kasama natin ngayon si Cass, si Jess, si Angel, si Kim at si Joshua upang mas talakayin ng mas malalim na dahilan kung bakit nga ba nakaka-apekto ang globalisasyon sa ating kultura at bakit ito nagiging dahilan ng pagkawala ng ating wika. Tama ka dyan, Kenneth. Sa pagkakaalam ko, ang globalisasyon ay isang proseso kung saan ang mga bansa at mga tao sa buong mundo ay nagkakaisa at nagkakakonect sa isa't isa. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ekonomiya at kultura. Sa tingin nyo, ano ba yung papel ng wika sa proseso ng globalisasyon? So para sa akin, yung opinion ko dyan is yung wika, mahalaga talaga siyang instrumento para sa ating lahat kasi nakakatulong siya para magkaintindihan tayo, para masabi mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mong sabihin, yung mga opinion mo, gano'n. Kasi kung sakaling hindi natin alam yung wika na hindi natin masasabi yung mga gusto natin sabihin. So, for example, ikaw kunwari, nakatira ka sa ibang bansa, for example, sa Korea, so Koreano ka, tapos ako dito sa Pilipinas, Tagalog yung lengguwahe ko. So, hindi tayo magkakaintindihan kung parehas tayo magkaibang lengguwahe. Yan yung tinatawag na universal language, which is yung English. Kaya dapat alam natin yung parang mag-connection tayo sa iba. Yun nga lang, nagkakaproblema tayo doon pagdating na sa depression kasi kagaya nun. Magandang halimbawa yung social media. Diba? Sumisikat ngayon doon yung mga K-pop, yung Oppa! Sumisikat na ngayon doon yun. O dahil ngayon sikat yun sa Pilipinas, ngayon, yung mga kabataan, nagiging interesado doon. Hindi masama mag-aral ng ibang lingwahe. Ang nagiging masama lang is yung nakakalimutan mo yung wika mo. Kagaya doon, meron tayo 186 na wika. Diba? Dito sa Pilipinas. Pero, ilan na naman natitira. Isa dahil yung mga globalisasyon. Kasi mahilig yung mga kabataan sa kung ano yung mga nauuso ngayon. Sinasabayan nila lagi. Yung mga nakikita nila madalas sa social media, Kaya, mga trending. Karamihan sa mga kabataan, pag kinausap mo, kung ano yung mga lingwahe na dati. Anyong, gaganon bigla sa iyo. So, pag kinausap mo ng Tagalog, totoo nga, pag kinausap ka ng Tagalog, at yung Tagalog mo is hindi pamilyar, parang papaisip ka na ano yung salita na yun, papaganon pa. Oo, pag kunwari ginamitan mo ng malalim na Tagalog, hindi maiintindihan kadalasan ng kausap mo. Kumbaga, natatabunan na yung mga weekend dapat na pinag-aaralan talaga dapat natin. Pinagtutuunan ng pansin para may pasa pa sa mga susunod na henerasyon. Tama yan. Kasi, hindi naman dapat talaga namamatay ang isang wika. Nalilimutan lang. Pero kung ako tatanungin, dapat pag-umpisa sa atin yun sa ating mga kabataan. Alam niyo kung bakit? Kasi nahihilig tayo sa parte na lang tayo sa related, Japanese, Korean, di ba? Bumibili tayo ng mga anime, bumibili tayo ng mga gantong bagay sa Korea, o bumibili tayo ng gantong movie. In case na magkaroon tayo ng, let's say, anak in the near future, ano maabutan ng mga anak natin sa atin, di ba? Meron tayo mga staff toy sa Korea or Mga merch, mga gano'n. merchandise. O syempre, anong unang makikita ng bata? Di ba yung mga merchandise na yun, yung mga anime na figurines? Di ba? So, magkakaroon sila ng parang interest doon. So, parang di na mapopokus yung utak nila sa ibang bagay kasi namulat sila doon eh. Di ba? So, isipin na lang natin pagtagal ng panahon, nagtuloy ulit. Kung tayo, meron tayo sa, let's say 30% na nakuha sa ibang bansa, yung susunod na generation sa atin baka mas tumaas, 70% let's say. Ngayon, pagka nangyari yun, yung susunod na generation sa mga anak natin, baka mag 100%, mahihirapan na silang makahabol sa kultura talaga ng Pilipino. Kasi ngayon pa lang, diba, nakapansin natin ngayon pa lang na wala na talaga tayo, di ba? Alam natin sa sarili natin. Ay, isa pa, pansin nyo, karamihan sa mga batang hirap tumadap ng salitang Tagalog. Mahirap silang aralin yung Tagalog. Mas mabilis pa yung English. Oo. Kahit na sabi ko kanina, walang masamang aralin.
akin. Kasi isa yun ang tutulong sa atin para magkomunikasyon. Huwag lang kakalimutan ang ating sarili wika. Tama. Pero para sa pagkakalam ko, mayroong mga ambang na ano na para mapanatili yung wika natin. Halimbawa, yung sa mga paaralan. Kumbaga, para talaga yung sa wikang Pilipino. Tapos may mga inisyatiba rin na nagsusulong sa sining, literatura, at saka sa Kagaya nung naging sinabi niya, di ba? Di ba may naging subject tayo May Rizal. Tayo converse of Rizal. Di ba? Mas bago lang yun. May dagdag ko lang yung kay Jason, no? So, di ba nabanggit mo ngayon sa eskwela? Oo, maganda rin yung idea niya. Pero napansin niyo ba yung mga libro natin simula ng elementary? Oo. Mostly English yung sulat, di ba? English yun. Ang Tagalog lang, alam yung pangiliunan. Tama, isa lang. Pero kasi, sabihin natin gano'n. So, kung papalitan natin ng Tagalog yung mga libro natin, mas masasanay sila magbasa ng Tagalog, magsalita ng Tagalog, habang bata pa lang sila. Di ba magandang kaibigan nila? Ito pa isa, pag nagsasalita tayo, hindi nawawala sa atin yung English na salita. Lagi tayo sumisingit. May tinatawag tayo na code switch. Oo. Hindi tayo hindi ko pa na-explain na naranasan na makipag-usap sa isang kapwa Pilipino na ang salita lang ay puro Tagalog. Ako din. Makakaranas ka lang ng pagkausap mo ay edad 80, 70 yun. Doon pala makakaranas mo katandaan na inabutan yung panahon talaga na ang wika ay ng Pilipino lang. Oo, Tagalog. Oo, Tagalog lang. Tagalog. Oo, iba talaga yun. Ito isa pa sa kultura. Napansin ko lang kung pag pupunta ka ng ibang bansa, suman yan ang biging kultura. Magsalita ka ng Tagalog, hindi na kasi ng English only. Pero, pag nasa Pilipinas ka na at kinausap ka ng English, nag-a-adjust tayo. Di ba? Sabi But, natin, oo, yung kultura natin, ba't natin pag malaking kultura natin na no English, Tagalog. Yan. Di ba? Oo, pansin nyo, pumunta ka ng Korea, Tagalog. Pero pag nasa Pilipinas, kahit lagi tayo nag-a-adjust. Tulad nun, kagaya yung sinabi mo, sa mga gobyerno, di ba? Sa teacher, pag may recitation, ay pag may klase, kung English magbate, good morning, yung mga tinuturo, hindi na tinuturo yung mga bata ng magandang umaga, yung mga dapat na Tagalog talaga. Tsaka isa pa isang libo. Diba, sabi ko nga, may 150 study wika. Pero isang wika ng Tagalog lang nasa libro. Asan yung ibang wika ng mga Pilipinas na nasa libro lang pinag-aaralan natin. Tama rin. Hindi, nasa isipan natin, kung pinag-aaralan ng ibang lingwa, kung tatayo man tayo sa karamihan, mas gusto lumibot ng ibang bansa, di ba? Kasi pinag-aaralan nyo. Pero dito, anong may gusto lumibot ng nakadanta, pag-aaralan ng gawain wala eh. Lumibot ka ng Mindanao, lumibot ka ng Cebu, ng Visayas, wala eh. Palagay ko kung gusto talaga natin i-stay yung kultura natin, dapat magkaroon tayo ng major changes. Kasi kung mapapansin natin pati gobyerno, yung batas natin na nakasulat doon, English. Pero Pilipino tayo. Hindi naman na ibang bansa ang may ginagawa doon tayo. Hindi, di ba? Pag kumuha tayo ng dokumento sa barangay, ano nakalagay na? English din. Pero dapat, yun yung part na gusto ng gobyerno, pero hindi sa kanila magsimula yung pagbabago. Minsan kasi, ala sa mga bata yan eh, kasi matatanda. Hindi Tulad nun, kita mo diba, may mga bata na kahit nasa ibang bansa pinanganak, pag umuwi sila ng Pilipinas, gugulat ka, sa ibang bansa ang pinanganak, kaya mga Tagalog. Kasi yung mga magulang nila, hindi kinakalimutan yung kultura ng Pilipinas. Dala-dala nila na, pag nasulog sila ng pamamahay, Tagalog ang ginagamit. So nga, di ba kaya, madaling maka-adapt ang bata. Diba? Na-adapt nila yung lingwahe ng bansang tinitirahan nila, pero hindi nila nalilimutan yung wika ng bansang pinanggalingan nila kasi ginagamit pa din nila. Hindi nila inahayaang mamatay. Oo, kasi hindi naman, kasi totoo lang, yung talagang mamatay ang wika eh. Nakakalimutan lang natin. Kasi kung pati yung dami ng wika na yun, hindi naman nakalimutan eh, meron nang alam pa din yun. Hindi lang nila ginagamit kasi wala namang makakaintindi kasi nakalimutan din eh. Pero kung may isang na magpapakalat nun, social media, di ba? Ang gamitin sa social media para ipakalat ng mga lingwahe ko. Tulad ngayon, ang dami place ng mga shish, mga ganun, di ba? Slang. Oo, di ba? Sa slang word, di ba? Pwede nilang gamitin yung opportunity na yun, o oportunidad na yun, para mabuhay ulit yung wikang nakatulong. Tsaka sabi ni Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa Ayaw at malalang sa isda. Tama. Kailangan talaga natin pahalagan yung ating identity bilang isang Oo, eka nga niya.
ang kalaban natin ay ating sarili. Kasi pagka nakakalimutan natin yung sarili natin yung wika, parang nawawala yung identidad natin sa sarili natin. Parang mawawala ng saysay yung pinaglaban ng mga ating Mga bayani natin. mga bayani natin na araw kung kakalimutan ng natin. Kaya ang dami kong pinigil pa yung Robin Padilla. Oo. Oo, kasi iba na mahalin yung ano eh. Kulturan natin, iba siya magmalasakit sa kulturan natin. Yung ano, yung sa may Pilipinas Got Talent ka, merong ano. Oh, yun, best example yun. Yung merong nag-perform na Koreano. Oo, Koreano. Hindi siya marunong mag-Tagalog pero pinipilit ni Robin Padilla na pagsalitain siya ng Tagalog o kaya Pilipino kasi nga Nasa Pilipinas na. Pero, Pilipinas ang daming mga netizen na Pilipino na hindi sumang-ayon. Mas strength ang pa nila. Oo. Pero kung isipin mo, tama naman si Robin eh. Bakit pag nasa ibang bansa ka ba, ganun din ba sila sa'yo na nag-a-adjust sila? Kunwari, tatagal ka sa ibang bansa. Hindi. Di ba? Kasi pag tayo sa nating bansa, Tayo pa rin nag-aaral. walang masama namang mag-adjust. Ang masama dahil sa pag-a-adjust na yan, nakakalimutan na. Tsaka parang natatampunan na Oras yun. basta ang iba mo pa ibang wika ay yung ibang language sa ibang bansa kaysa sa sarili nating wika. Diba? Bakit Kita mo, nandito tayo sa isang Pilipinas? sign, isang sinyalis na nawawala na kung ginagawa nilang ponyo. O, di ba? Oo, totoo. Kahit mga 5 years old, 6 years old, pag pagdato mo, mas na lang, kumukonyo-konyo. Pero pag sa tayo ng Tagalog straight yun, hirap na hirap. Hindi ma-deliver na maayos yung Tagalog ng pagpo-pronounce. May ano pa rin. Tayo nga lang na ganito na, kolehiyo na, nahihirapan tayo minsan magsalita ng Tagalog na puro. Ano pa kaya sila yung mga bata mo na kakusbong pa lang na nakasanayan na yung konyong salita? Di ba? Pero ang maganda sa atin, hindi natin kinakalimutan yung wika natin. Yung ano natin ngayon, Pero maraming advantage yung globalization sa natin, sa... madami. Hindi na talaga natin may aalis yung ganun nasa atin. Pero, Kaya ako yung nasabi, Pinakamagandang solusyon, mag-adapt tayo ng ibang wika, pero huwag natin kakalimutan yung sarili natin wika. tama-tama. Tama. yun din naman yung ano, tama naman yun. Pero, yun. Sa atin ba itatagsak yan? Sa atin yung matatanda. Kung anong gagawin natin sa mga susunod na henerasyon, di ba? Tayo lang din naman sa Basta kapag ako nag-aaral ako, tutuwa ako sa Tagalog. Tagalog. Hanggang may pasa pa ang mga susunod. Oo, ipag malaki ang sarili natin. Omsim! Tuturuan ko siya kung paano marin ang sarili nating wika. Oo. Sana ang kultura. Ang ating kultura at ang ating identidad. So, sa kabuuan, okay na pala na matutunan natin yung ibang lingwahe, ibang wika, dahil sa globalisasyon. Pero, huwag natin kakalimutan ang ating sariling wika. At Kasi yung pinag-istan natin. So, yun lang po, guys. Medyo naging malalim ating talakayan ngayon. At, Sana madami kayo ng pulo. madami kayo napulot at marami din sana kayo naintindihan sa talakayan na aming binahagi sa inyo ngayon. Sa susunod na podcast, bye-bye.